Isang magandang buhay, magandang umaga, magandang gising, mga kasambuhay at kaparokya. Laudator Jesus Christus, purihin po natin ang Panginoong Hesukristo. Ako po si Father Domi Guzman ng Society of St. Paul, All for the Gospel, Kura Paroko ng Our Lady of Sorrows, FB Harrison, Pasay City. Ito po ang sentro ng debosyon sa Mater Dolorosa de la Pieta, ikalawang pinakamatandang parokya ng lungsod at kaisa-isang parokya ng aming pong kongregasyon sa mission area ng Pilipinas at ng Macau. Ngayon po ay July 3, bagamat ngayon po ay Sabado, ng 13 linggo ng karaniwang panahon, sapagkat ngayon po ay July 3, kapistahan po ni Santo Tomas Apostol, na kung tawagin ng marami ay The Doubting Thomas. Totoo nga ba yon? Tignan po natin. Ang ebanghelyo po natin ay John 20:24-29. Ito rin ang ebanghelyong ipinapahayag tuwing ikalawang linggo ng Pasko ng Pagkabuhay o Divine Mercy Sunday. At ito nga ang kwento ng pagpapakita ng Kristong muling nabuhay kay Tomas at sa mga alagad doon sa nakapinid na senakulo. Nagpakita ang Panginoon nung gabi ng Easter Sunday, pero wala doon ang Tomas. Sabi ng marami, marahil tulad ng mga alagad siya ay nagtatago, afraid. Pero alam niyo po sa John 11 verse 16, si Tomas ay matapang na tao. In fact, nung marinig niya ang mga death threat tungkol sa Panginoon sa Jerusalem, sa John 11 verse 16, yan ang kanya sinabi, ay pumunta tayo sa Jerusalem, harapin natin lahat kasamang Panginoon. Gayon din po, alam nyo, siya'y isang taong may spiritual maturity. Kasi sa John 14 verse 5 naman, siya'y mapaghanap ng katotohanang espiritual. Yung nga lang siguro, dumarating sa isang tao na ang katotohanan at realidad can be overwhelming, tulad ng naganap na crucifixion at kamatayan ng Panginoon. Pwedeng ma-overwhelm ang pananampalataya with so much problems, with so much realities and questions. Kaya't ang Tomas ay pinagbigyan ng Panginoon. Nagpakita si Jesus kasama ang mga bakas ng pinagpakuan. Hindi yun inalis. Hindi lamang upang ipakita na ang ipinako sa krus, siya rin ang muling nabuhay. Tiyatawag nila na signs of identification. Kung hindi mas malalim, yun po ay hindi inalis sa katawang muling nabuhay, glorified body ng Panginoong Hesus, upang ito'y magsilbing tagapagpaalala sa atin. Ano ang naging presyo ng ating kaligtasan? Ano ang naging presyo ng peace be with you na pagbati ng Panginoon? At sa kanyang pakikipagkita kay Tomas at mga alagad, ibinaba ng Panginoon ang kanyang sarili sa lebelo ni Tomas. Meron kasing purpose po ito eh. Alam niyo ba ang purpose? Etong si Tomas at ang iba pang mga alagad,
sila'y mangangaral. Mangangaral tungkol sa buhay at mabuting balita ng Panginoong Hesukristo. And therefore, kailangan nila ng personal na mga karanasan sa Panginoon. Maliban po dyan, pagdating ng panahon, si Tomas at mga alagad ay magpapakita ng pruweba ng tibay ng kanilang pananampalataya kay Jesus sa pamagitan ng pagbubuwis ng buhay sa martyrdom ng mga apostol. Kaya nga po alam nyo, naging mapagbiyaya ang Panginoon sa mga alagad sa gitna ng kanilang kahinaan at pagkukulang ng panahon ng crucifixion. At makikita nyo naman, si Tomas, bumalik ang kanyang sigla ng pananampalataya nung makita ang Panginoon bago pa man ipasalat ng Panginoon ang mga pinagpakuan. Nakita lang ni Tomas ang Panginoon, sumigla na uli ang kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ang kwentong ito ng Apostol Tomas kung ganon ay paalala sa atin, no? Huwag tayong maging overconfident sa ating pananampalataya, sa tatag ng ating puso. Pwede at pwedeng mangyari na sa tinatawag na twist and turns ng buhay, tayo ay maapektuhan at lumitaw ang ating kahinaan anytime. Dapat our strength must always be the Lord. Amen. O sana po kayo po'y na-inspire na liwanagan ng ating pag-aaral sa mabuting balita sa araw na ito, no? Paki-like, paki-share, paki-post, paki-repost sa inyong timeline, sa timeline ng parokya, sa timeline ng inyong mga iba't ibang organisasyon at asosasyon. Tayo po'y patuloy na mag-evangelize araw-araw. Ipakilala niyo po ang ating YouTube evangelization channel na Domi Guzman at gayon din po ang ating Facebook account na Pagkagising sa Umaga. In the meantime, nais ko pong batiin, pagpalain ang ating mga online parishioners na galing po sa Marian at Marriage and Family Life Apostolates. Uno na po riyan ang Cenacle Group ni Sister Letty Sequia, Evelyn Del Rosario, Amelita Dairit Guevara, at Lisa Celis. Pagbati rin po sa Holy Family Marriage Encounter Community, Sinaon, Punsal, Salbanya, Salmingo Families, Baroso, Simbulan Newson, Bayarcal, Kiambao, Aribe Families, Morillo Espinosa, Magsumbol, at Velasco Families. Kasama po ang eternal member ng Holy Family ME Community, Bishop Paul Hausian, SBD ng Bangged Abra. Pagbati po sa kabuuan ng Marriage Encounter Foundation of the Philippines sa pamagitan ng President Couple Robert Tinet Abentajado at ang buong MEFP Board of Directors. Kasama po riyan ang Dr. Mario at Dr. Flor de Lisa Adraneda, ang kanilang pamilya, mga colleagues, at gayon din po ang MEFP East Cluster. Pagbati kay Carmelo at Nerissa Francia at sa mga bumubuo ng MEFP Academy. Ayan, ha? Special prayers kay Severina de Guia, Albert Yap, para kay Bibian at Jojo at Roby
at sa family ni Cecil Tuason Clemente. Pagbati rin po sa St. Joseph the Worker Prayer Group, Enesio Salvador, Rojas Lara at Escanio families, Inocencio, Tenefrancia, Tatlong Hari, Gabino families, at ang San Vicente, Rico Hermoso at Gonzales families. Sa Mater Dei Marriage Encounter Community, binabati naman natin ang Mayor Pangkog Aitona Contreras, Mayo, Bernardo, Bulacan families, ang Santos, Jimenez, Gubalya, Araniego, Asierto, Bohol, at Lagman families. Ngayon po'y ating italaga ang maghapon sa Panginoon to spend the day well. Dear sweet Mother Mary, keep your holy hand upon me. Guard my mind, my heart, my senses, that I may never commit sin. Sanctify my thoughts, affections, words, actions, that I may please you and your Jesus my God, and reach heaven with you, Jesus and Mary. Give me your most holy blessings, in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Hallelujah.